Hi there! Ngayong araw na 'to gagawa ko ng panibagong version naman ng solicitation letter. Galing ito sa request ng isa sa mga avid viewers natin, si Miss Gina Aquino. Shoutout to you. Sana po mapanood mo 'tong video na 'to. Sabi niya, isa siyang single parent at gusto niyang magpaturo or magpatulong kung paano gumawa ng solicitation letter dahil malapit na nga naman ang Christmas party. So kung nakaka-relate ka sa kanya, gusto mo rin gumawa ng solicitation letter para may magamit kang pondo sa Christmas party or sa kung ano mang dadaluhan mo, then para sa'yo ang video na 'to. Make sure to watch the video until the end. Umpisahan na po natin. Eto na nga ang solicitation letter sample na ibibigay ko sa'yo. Step by step at detailed guide po ito. Umpisahan na agad natin. As you can see, may date tayong nilagay sa taas, November 27, 2024. Ito yung petsa kung kailan may papasa ang solicitation letter mo. Nilagay ko lang na 27 kasi ito yung petsa kung kailan ko ginawa yung letter na to. Tapos 2 spaces after that, ilalagay natin yung pangalan mo. Dito, Mrs. Gina Aquino yung inilagay ko dahil siya yung nag-request ng letter. Tapos, imaginary address, 25 Maginhawa Street, Barangay Mabini, Bagong Bayan, Caloocan City, 1123. At sa baba ng address, huwag natin kalilimutang ilagay ang ating contact details, lalo na yung ating email address. So, ginaquino@gmail.com nilagay ko. Again, imaginary lang yan. Pati na rin yung mobile number na 091234568789. Imaginary din yan. And then, 2 spaces after that, ipapangalan natin siya sa kay Miss Marilu Cabral. Imaginary name lang din to. Tapos, organization head siya para sa Kalinga, para sa Ina Foundation. Tapos, nilagay natin dito yung address. So, again, pangalan ng susulatan natin, yung katungkulan niya, anong organization siya belong or company siya belong, pati na rin yung address ng company. Tapos, 2 spaces after that, ilalagay natin Miss Cabral. Yung Miss ay way natin ng paggalang sa kanya at ang Cabral ay ang kanyang last name. Tapos, wag natin kalilimutan ang Kuwait. Sa susunod na slide, ipapakita ko naman ang pinakamahalagang parte ng letter, which is yung body of the letter. Ito naman ang ating body of the letter. Babasahin ko pa rin po to sa inyo. Sundan nyo na lang ako. I hope this message finds you well. My name is Gina and I am a solo parent to 3 children. With the holiday season approaching, I am writing to kindly ask for your support in helping my family participate in the upcoming Christmas party my kids wish to attend. So, unang natin, syempre, I hope this message finds you well. Yan yung generic. Tapos ipapakilala mo sarili mo, Gina. Tapos ilang anak meron ka. Tapos sasabihin mo na kagad kung para saan yung suporta na hihilingin mo. Ito nga ay para sa Christmas party na gustong attenda ng mga anak mo. Tapos sa susunod na paragraph, as a solo parent, I take great care in providing for my children, especially during the festive season, but the financial demands of everyday life can sometimes make it difficult to cover additional expenses, such as the costs associated with attending holiday events. Unfortunately, without assistance, it would be hard for us to join in the celebration this year. So, alam naman natin na as a solo parent, ikaw lang nagpapakain at bumubuhay sa mga anak mo, lalo na 3 pa to. So, mahirap talaga kapag may mga additional expenses, kaya na-explain mo lang dito. Tapos, sa susunod na stanza or paragraph, I am humbly requesting a monetary contribution that would help us cover the costs of attending the Christmas party, such as entry fees, transportation, or any other expenses related to the event. Your generosity would enable my family to take part in this wonderful opportunity that will allow us to enjoy the spirit of the season and connect with others in our community. Again, sinasabi mo dito na nagre-request ka ng monetary contribution pero hindi mo sinasabi kung magkano talaga. And syempre, in-acknowledge mo rin na yung generosity ng magbibigay sa'yo ay makatutulong para maka-attend ka sa Christmas party na yon along with your kids or kahit nga anak mo lang yung maka-attend. Tapos, next paragraph naman, any amount you can contribute would be deeply appreciated. I understand that there are many people in need during this time of the year, so I want to thank you in advance for considering my request. Ayun, hindi tayo nanghihingi dito ng specific na amount like kahit piso or 50 pesos or however the amount. Kung magkano lang, ma-appreciate natin yon.
And in-acknowledge din natin na mahirap talaga ang buhay ngayon. Maraming nangangailangan this year, kaya nagpapasalamat ka kung i-consider man yung request mo. Tapos, sa pinakamababang part or last na paragraph, please feel free to reach out to me at 0912-345-6789 or ginakino@gmail.com if you have any questions or would like further details. Thank you once again for your contribution or consideration, and I wish you a joyous holiday season. So, dito, ilalagay ulit natin sa dulo ang ating contact details. So, bukod sa harap, meron din sa dulo, diba? Para hindi mahirapang makita ng magbibigay sa atin ng donation ang ating contact details. Yan lamang po yung sample natin. Sana nakatulong to sa iyo at kay Miss Gina. Kung may natutunan ka sa video na to, make sure to like this video, leave a comment sa baba. Magre-reply ako, promise. At kung may mga request ka pa in the future, bukod dito, make sure to comment that below kasi I promise na gagawa natin yan ng video soon. Make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Kung gusto nyo mapanood yung mga videos ko about letter creation, iba't ibang klase ng letter, mapa-resignation letter, authorization letter, letter of request man yan, meron akong video niyan. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box sa baba ng mga playlist ko para mapanood mo rin. Have a nice day! Bye!